Samatin po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Hawa. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Sa lahat po ng inabot ng pangaral ng muting channel na ito sa iba't ibang panig ng mundo. Maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli natin pasalamatan si Abay Hawa sa buhay na pinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming pong salamat, Abay Hawa. Ngayon po ay July 19, 2025. Binanda pong alas 4:23 ng hapon dito sa atin sa buong Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga non-viewers. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga kapatiran sa iba't ibang panig na buong mundo. Magandang hapon din po sa lahat ng nagbukas ng kanilang mga cellphones, kanilang mga tahanan, upang kayo po ay mapanood, mapakinggan dito po sa ating ginagawang pangaral araw-araw, Lunes hanggang Sabado, alas 4:30 ng hapon. At muli po isang mabiyayang pakikinig sa bawat isa, loobin po ni Abay Hawa na magbukas siya ng pangunawa sa lahat ng abuti ng pangaral ng DSMPO Hawa. Ang ating pong paksa sa hapon pong ito, kaunting kalaman sa kasulatan. Tayo po ay nasa ika-6 ng bahagi doon sa ating paksa, doon sa 1:22 ng Santiago. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Muli po, magandang hapon po sa ating lahat. At loobin po ni Abay Hawa na patuloy siyang magbukas ng pangunawa sa lahat ng aabutin. Kahit sa ang sulok man po ng daigdig na aabutin po nito. Ang Facebook at saka YouTube po ngayon ay kahit na anong lingwahe na po kahit anong lingwahe. Ang YouTube meron na kahit na anong lingwahe ay nakararating po sa iba't ibang panig ng buong mundo. Ibig sabihin, tinatranslate ni YouTube kung ano man lingwahe, yung pinagmulan, ilalagay mo lang dun sa setting. So napakabuti ni Abay Hawa na kahit Tagalog yung ating mensahe ay makararating sa ibang bansa doon sa wika nila. Napakabuti ni Abay Hawa. Hindi na natin kailangan pang magtayo ng mga simbahan, pumunta sa ibang bansa at maglagay ng isang simbahan, isang mangangaral. Hindi na yan, Ayun, napakabuti ni Abay Hawa. Lahat yun, gawa ni Abay Hawa na ipinarating niya sa iba't ibang panig ng buong mundo. Kung ano dapat niya iparating. At ganoon din naman, doon sa mga taong itinalaga naman niya para doon sa kasinungalingan ay makararating din. Yung kanilang mga pandaraya, pandoloko sa kapwa, makakarating din. So dito, nagsimula tayo sa tama at patuloy na magtatapos tayo sa tama. Ang kinakailangan lang natin ay magkaisa tayo, magtulungan doon sa ating ginagawang pangaral. At siguro nakita naman natin yung aking mga isinishare dyan sa ating GC, na mga isinare ng ating mga kapatid. Bawat isang nag-share, merong 500, merong 300, merong 400. Kada isang sharer yun, Ibig sabihin, halimbawa, ako nag-share, merong views na nasa 500. Iba yung share ninyo o yung isinare nyo, iba yun. Iba yung viewers nyo doon. Iba rin yung naging viewer sa akin. Kaya malaking bagay ho yun, mga kapatid.
yung ating isinishare, no? Magandang hapon, Brad Emiliano Umali, Sister Juliet Umali, Loren Paulan Fernandez, Brad Sam Rotoni, Rosly Bandojo, Brad Edmondo Umali, Sister Chris de la Cruz Kim, Brad Noli Tungkua, Fernando Pronebo Abillera, Fortunato Juarez, Brad Wilfredo Bedes, kasama na yung kanyang magulang, si Brad Pedro at si Dominga, Sister Vivian Bando Mana, Brad Melchor Pasis, Carlo Roll, Brad Jesse Juarez. Ayan. Sister Lolita Porsiga. Ang oras na po natin, alas 4:29 na ho. Ayan. Magandang hapon po. Magandang hapon po dun sa lahat ng ating mga viewers. Brad Rodelio Nava, gandang gabi na dyan. Sa New Zealand. So ito na yung ating panghuling bahagi. No? Ka-anim, araw ng Sabado ngayon. At ang sabi niya ni Santiago, basahin ko na, no? Sabi niya doon sa 18, niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamagitan ng salita ng katotohanan, upang tayo maging pangunahin higit kaysa lahat ng kanyang mga nilalang. 19, mga kapatid, kung minamahal, unawain ninyo ito, maging alisto kayo sa pakikinig. Maingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. Dahil ang galit ng tao ay hindi nakatutulong upang magawa kung anong ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa, talisin ang masasamang asal. Mapagpakumbabang tanggapin ninyo ang salitang itinanim sa inyong puso, ito ay may kakayahang magligtas sa inyo. At letra por letra naman pong nababasa, no? Jen L. Juarez, alas 4:31 na, no? Letra por letra naman nababasa ito ng marami, ano, napapanood, napapakinggan. Marami kasi ang nakikinig. O yan, yung ating mga isineshare. Marami maraming nanonood. Libo siya. Marami ang nagbabasa. Siguro ang susunod na tanong doon ay yung bang napakinggan, yung bang binasa, yung bang napanood, sinunod ba? Yun, isang malaking tanong ho yun kasi marami ho talaga ang hindi sumusunod. Marami. At alam naman natin yan, kamula ho doon sa panahon ng mga lumang tipan, mga Israelita, marami ho talaga ang hindi naman talaga sumusunod. Sila sana ang maging halimbawa natin dahil sa kanila natin nakita na marami sa kanila ang hindi nagkaroon ng kaligtasan. Pero palibhasa nga, matigas ang ulo ng tao, no? Palibhasa nga yung salaman. Yan kasi yung pinakamahirap na kalaban yung ating sarili, no? So dito sa 18, no? Sabi niya, so, pinanganak tayo, ito ay isang pangkaraniwang talinaga ng pamilya sa kasulatan para sa kaligtasan bilang pagiging mga anak ng Diyos at magitan ng pagsilang o kapanganakan. Ayan yung Santiago 1:12 hanggang 13, yung 1:3. Sumagot si Yahweh at sinabi sa kanya, katotohanan sinasabi mo sa iyo, maliban ng isang tao, ipanganak na muli,
hindi siya makakita ng kaharian ng Diyos. O yan, nababasa ito, pero ang tanong doon, naunawaan ba? Naiintindihan ba? O, sa 1.23 ng unang Pedro, sapagkat muli kayong isinilang dito sa isang sa ASMB, yan, mababaw. Dahil pinanganak na kayong muli, at ang kapanganakan ito hindi sa pamagitan ng magulang ninyong namamatay, kundi sa pamagitan ng buhay at walang hanggang salita. Yun ho kasing salita na ating napapakinggan. Diyan ho tayo ipinanganak eh. Kaya nga, ang salita ho kasi ni Abay Hawa ay nagmimistulang pero mo, ipanganak ka sa pamamagitan ng kanyang salita. Oo. Hindi rin nga talaga lang naunuman. Paano yung Brad? Paano na ipanganganak na muli? Diba? Kasi yung salita niya mismo, yun ang umuhubog sa atin. Magmula tayo doon sa pagiging makasalanan, masama, dumating yung pagtawad, nakakinig tayo, and then uti-uti na bago. No? At nga sa pamamagitan ng mabuting balita na ipinangaral ng mga alagad na ating nababasa nila Pablo, doon uti-uti. Kaya sinasabi ni Pedro, sabi niya, dahil ipinanganak na kayong muli at ang kapanganakan ito ay hindi sa pamamagitan ng mga magulang ninyong namamatay. Kasi kung hindi ka talaga ipapanganak na muli, mananatili kang patay eh. Hindi na intindihan ng marami yun. Hanggang hindi ka na ipapanganak na muli. At yung kapanganakan muli yun sa pamamagitan ng kanyang salita. No? Sino ho ba yun? Walang iba kundi si Abay Hawa. No? Sabi ho dun sa unang 1:4, sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. Dapat pala, ang isang ipinanganak, dapat dinaig niya yung sanlibutan. Ito ang tagumpay na dumaig sa sanlibutan ang ating pananampalataya. Kinakailangan pagtagumpayan natin yung sanlibutan. Nakikita naman natin sa reliyon na hindi naman nadadaig ng mga miyembro yung sanlibutan eh. Kasama nga sila eh. Diba? Kaupuan. Kaisa sa paglakad. Paano mo nadaig yung sanlibutan? Kung kaisa ka ng sanlibutan. Ang sanlibutan, umiinom, naninigarilyo, lahat ng mga bisyo nasa kanya, sambong, sugal, lahat. Tapos nakikiupo ka doon. Nakikitayo ka roon. Dinaig mo ba yung sanlibutan? Mas mabuting sa bahay ka na lang. Tsak, daig mo yung sanlibutan. Di ba? So, sabi niya, sa pagsasakatuparan ng kanyang kalooban ay pinanganak niya tayo sa pamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo maging isang uri ng mga unang bunga ng kanyang mga nilalang. Kasi sa lumang tipan, pag sinabing unang bunga, ay sabi ko doon sa 23:10 ng Levitico, nung lumang tipan, kung saan ang unang hinog na bahagi ng pananim ay iniaalay kay Abay Hawa upang ipakita ang kanyang pagmamay-ari ng lahat ng mga pananim. Leviticus 23:10, salitain mo sa anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, kapag nakapasok na kayo sa lupain na binibigay ko sa inyo at natipon ninyo ang ani nito, dadalhin ninyo sa saserdote ang bigkis ng mga unang bunga ng inyong ani. Di ba? Naging metapora yan. Ayan. Ano yung unang bunga? Aparche sa Greek. Tumutukoy sa kung ano ang nauna sa karangalan, gayon din ang nauna sa pagkasunod-sunod. Ginagamit ito ng banal na kasulatan ng mga taong nakahihigit sa kahusayan kaysa sa iba sa parehong uri. Yun yung unang bunga. Dapat nakahihigit ho tayo
Dahil ipinanganak na tayong muli, dapat nakahihigit tayo sa iba. Kasi kung pantay lang ho tayo nung mga nasa laman, di pareho lang tayong nasa laman. Na kailangang higit. Kung may bisyo sila, wala tayo. Kung nakikiapid sila, dapat hindi. Diba? Yun ho yun eh. Hindi yung kapareho natin sila. Di ba? Wala rin sa isa. Yung salitang kapanganak ang muli. Hindi ka pa pinapanganak ng muli. No? 19. Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito, maging alisto kayo sa pakikinig, maingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. Bakit? Ano sabi diyan? Kinakailangan maging alisto kayo sa pakikinig. Sige, okay, nakikinig na. Maingat sa pagsalita. Dapat maingat sa pagsalita. Hindi agad nagagalit. Anong dahilan? Kasi ang galit ng tao ay hindi nakatutulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Tama eh. Once na ang tao galit, mahirap. Kasi, bero mo, yung galit mo, kayang bang pigilan yon? Diba? Dapat mabagal sa pagkagalit. Kasi kalimitan, pagka ang tao galit, bingi. Ano yung bingi? Wala naririnig. Yung aawatin. Yung aawatin siya. Wala, tuloy-tuloy siya. Galit eh. Dapat hindi ganon. Yan na yung ating laman ng una, ganyan na yun eh. Diba? Pagka tayo nagagalit, wala nga makapigil eh. Ultimo kung ikaw may asawa, ultimong asawa mo, hindi ka mapigilan. O kung wala ka namang asawa, ultimong magulang mo, hindi ka mapigilan ng magulang mo. Galit eh. Dapat wala yun. Kung talagang binago ka, kung talagang ipinanganak na muli ka, dapat wala na ho yun. Ha? Di ba? Dapat wala yun. Ano ba ang sabi doon sa Kawikaan 14:17? Ang taong mabilis ang ulo ay gumagawa ng kamangmangan. At ang taong may masamang kata ay kinapupuotan. Baka madaling magalit. Kawikaan 16:32, ang mabagal sa pagkagalit ay maigi kaysa makapangyarihan. At ang nagpupuno sa kanyang diwa kaysa sumasakop sa isang bayan. Diba? 20. Sa pagkatapot ng tao ay hindi nagbubunga ng katuwiran ng Diyos. Santiago 1:20. Sapagkat ang galit ng tao ay hindi nagdudulot ng katuwiran ng Diyos. Kapag ang isang tao ay nagagalit, nang may masamang hangarin, hindi ito nagbubunga ng anumang mabuti. Tama yan. Ang galit na pagtugon sa mga pagsubok ay hindi nagsusulong ng katuwiran sa pagkatao at pag-uugali na hinahanap ni Abayawa sa mananampalataya. Dapat yung katuwiran na naayon doon sa kalooban ni Abayawa. Halimbawa, yung katuwiran niya doon sa 3:15 ng Mateo, dapat sumagot si Yahweh siya at sinabi sa kanya, pabayaan mo sa panahon ito sapagkat sa ganitong paraan, nararapat natin ganapin ang buong katuwiran pagkatapos ay pinahintulutan siya. Yung ayaw niyang pabautismo kay Juan. No? Sabi niya, yung katuwiran dapat mangyari. 5:1 Mateo, mapalad ang nagugutom at nauuhaw sa katuwiran sapagkat siya'y bubusugin. Alin ho yung katuwiran? Yun yung mga salita ni Abayawa. Yan yung katuwiran niya. Mapalad yung nauuhaw at nagugutom sa katuwiran, bubusugin. Dapat ganon. No? Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang bagay nito ipinakakalab sa iyo. Tanong, nagagawa ho ba? Iba kasi ho ang hinahanap ng marami, lalo siyempre pagka nasa laman, ang hinahanap ng nasa laman, siyempre yung mga bagay na pang-uhol sa laman. Ang pangako ni Abayawa, hanapin mo muna yung kanyang kaharian at yung kanyang katuwiran at lahat ng bagay nito idaragdag sa iyo.
Pag hinanap mo yung kaharian niya at yung katuwiran niya, idadagdag. Ano ba ang kailangan mo? Idadagdag niya. Ang hinanap ng maraming tao, hanap buhay, negosyo. Dito, sa buhay na ito. Kaya kinakapusang maraming tao. Di ba? Nakita niyo naman, o nakita niyo, ang daming yumaman, illegal, yumaman sa sugal. Pero tingnan niyo yung dulo. O mayaman niyang tingnan, mayaman tingnan, naghari siya kahit na anong sabihin niya, sinusunod. Pati nga pagpatay, sinunod ng kanyang mga tauhan. Kaya lang bandang huli, ito na. Simingaw na yung baho. Ganyan ho kasi ang nangyayari pagka ang tao umiibig dun sa salapi. Sabi ni Pablo kay Timoteo, ugat yan ang lahat ng uri ng kasamaan. Basta ang tao umibig na sa salapi, ugat na yan ang lahat ng uri ng kasamaan. Ang dulo ho niyan, siyempre kung yung puno niyan kasamaan, yung dulo niyan kasamaan din. Yung bagay na hindi mo ninanais, magagawa mo dyan. Yung pagpatay, sino ang nagnanais na sa pasimula pa lamang ay gusto na niya pumatay? Wala naman eh. Pero tingnan niyo yung bandang dulo. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Libo pa nga yung iba eh. Di ba? Bakit? Nasa kapangyarihan kasi siya eh. Di ba? Kaya malaki ang pagkakaiba. Malaki ang pagkakaiba nung ikaw ay merong espiritu at nung wala. Pagka nasa laman ka, alipin ka. Kahit ayaw mo, kahit ayaw mong pumatay, papatay ka. Kahit ayaw mong magnakaw, magnanakaw ka. Kahit na ayaw mong manloko, manloloko ka. Bakit? Alipin ka ng laman eh. Iba yung umaalipin sa laman kaysa doon sa espiritu. Mas magandang maging alipin tayo noong banal na espiritu o ni Abay Yahawa kaysa sa laman. Kasi ang tungo ho noon kung banal na espiritu ay buhay na walang hanggan. Pagka ikaw ay naging alipin ng laman, o kamatayang walang hanggan. O ganun lang ho kasimple ang sinasabi ng banal na kasulatan na pinaikot-ikot lang ng mga relihiyon, pinahirapan yung mga miyembro, pinaasa doon sa mga false hope, kumbaga. Bibigyan ka ng buhay na wala hanggan basta ikaw ay magbigay, sumimba, every Sunday, magkaroon tayo ng gathering, fellowship, magkaroon tayo ng pasalamatan. Kaya nga nag-iimbento sila noong sari-saring pagkakagastahan eh. Para ang tao tuloy-tuloy. Kaya, kumbaga, nakapasok sila doon sa bitag, di tuloy-tuloy. Yan ang nangyari sa reliyon. Kaya nga, napakapalad natin dahil inalis tayo ni Abay Yahawa dyan sa napakasamang reliyon. Nakatulad ng nangyari kay Pablo. O di ba si Pablo, dahil sa reliyon, pumapatay. Ganyan din. Lahat naman ng pumatay, lahat may mga reliyon na. Hindi ba? May kanya-kanya silang dinodiyos. Hindi ba? 21, sabi niya, kaya nga aalisin sa inyong sarili at kaya talikuran na ninyo ang inyong maruming gawa at alisin ang masasamang asal. Mapagkumbabang tanggapin ninyo ang salitang itinanim sa inyong puso, ito ay may kakayahang magligtas sa inyo. Kasi yung salita ni Abay Yahawa ay makapagliligtas sa atin. Makapagliligtas yan eh. Kung susundin lang natin. Pero kung hindi natin susundin, tsaka mapapahamak tayo. Nakatulad din ng mga reliyon. Nakita na naman natin yung istorya ni Adan at ni Eva noong sinabi ni Abay Yahawa na makakain nyo lahat eh. Huwag lang. Pero mo makakain mo lahat yung naandot. Ang pagkarami-rami na nun. Yun lamang isang yun. Ang wag. Nilabag nila. So, ganun din yung nangyayari ngayon sa atin. Mas gustong labagin
ng tao yung ipinagbabawal niya kaysa doon sa gustong sundin. Katulad ng mga sinasabi ng mga mangangaral, mas gusto nilang sundin yung sinasabi ng mangangaral kaysa doon sa sinasabi ng banal na kasulatan. Di ba? Oo. Yun yung ginagamit kasi yung talinaga, yung bang kadalasan yung pagtanggal ng damit. Di ba? Sabi doon sa 13:12 ng Roma, ang gabi malapit na at ang araw ay malapit na, kaya alisin natin sa ating sarili ang mga gawa ng kadiliman. Isuot ang baluti ng liwanag. O yun, yung pagtanggal ng damit, ginagawang talinaga o ginagawa, madalas yan ginagamit bilang isang talinaga. Yung paghuhubad, ang gabi malalim na at ang araw ay malapit na, kaya alisin natin sa ating sarili ang mga gawa ng kadiliman, isuot ang baluti ng liwanag. Ito ipinahayag niya nung panahon na yan kasi yung 70 AD malapit na eh. Yung panahon na yan, na sinulat niya yung Roma, no? Nasa 62, 64 na yan. Malapit na yung pagdating nung sinasabing pag-iba ng Jerusalem. Sa atin, yung buhay ho ng bawat sa atin, malapit na yan eh. At hindi natin, kaya nga sinasabi ko, hindi naman natin pwedeng sabihin, bata pa ako brad eh. Hindi natin pwedeng sabihin yan na bata ka pa. Huwag. Kasi hindi nga natin alam yung bukas eh. Kahit na anong lakas mo ngayon, hindi mo alam na mayroong darating. Baka mamaya yung kinabukasan, yun na pala yung katakdaan sa iyo. O di ba? Tapos yung naandong ka pa rin sa kadiliman, naandong ka pa rin sa paggawa ng kasalanan. Hindi mo alam na mamayang madaling araw o mamayang gabi, yun na pala yung katakdaan sa iyo. Binabaliwala. Marami yung dito na nakakinig na, inabot na ng kamatayan, na nasa kadiliman. Ilang piraso yun ilang piraso yung inabutan ko. Nakapakinig sila. Kaya lamang, hindi naman nagbago yung buhay eh. At nung malaman ko nga, nag-istorya yung anak, yun pala hindi naman tumitigil ng kaiinom, kasi sigarilyo. So inabutan ng kamatayan. Yun sana maging halimbawa sa atin. Ganun din. Kasi yung katakdaan nga natin, hindi natin alam. Ako, hindi ko alam, mamayang gabi, bukas ng umaga. Pero handa ako. Kasi marami ho kasi, pag dumating na yung katakdaan, hindi sila handa. Hindi nila napaghandaan. Di ba? Kaya nga makikita natin yung mga anak, magulang, pag kami namatay na, ando na, sobra-sobra ang panghihinayang, pagsisisi. Hindi kasi pinaghandaan. Hindi na paghandaan na darating yung isang araw na mamamatay ka, hindi na paghandaan, akala mo, yun nga mabigat ho eh, akala mo, tama yung ginagawa mo. Sino magsasabi doon sa mga nasa reliyon na mali yung kanilang ginagawa? Sino? Wala. Walang reliyon na magsasabi na yung kinalalagay niya ay mali. Yung pala, maling akala. Yun na napakabigat. Hindi ba? So, mahalagang alisin lahat ng karamihang moral. Lahat ng kasamaan. Ang mga labi ng kasamaan ay mga ugali na maaaring madala mula sa isang nakaraang makasalanang buhay bago ang pagbabagong loob. O dapat mawala ho lahat yun. Tapos tanggaping may kaamuan, alin? Ang salitang itinanim. Ang salita na iniahambing sa binhing itinanim sa puso. Yan ho yung talinaga ni Yahweh tungkol dun sa mga hasik. Sabi nga ho doon sa Jeremias 31:33, yan ho ay, sabi doon, ito ang tipa na aking gagawin sa sambahayan ni Israel pagkatapos sa mga araw na sabi ng Panginoon. Aking ilalagay ang aking kautusan sa loob nila at isusulat ko sa kanilang puso. Ako ay magiging kanilang Diyos at sila ay magiging aking bayan. Yan yung salita na isang binhi
Oh, ano yung salita ni Santiago? Yun daw pagtanggap ay nagpapahiwatig ng kusang loob na katangian ng pagtugon ng tao sa Ebanghelyo. Ayan. Tapos doon sa ayan, Santiago 22, ito yung paksahon natin. Ang sabi ho dyan, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili sapagkat ang nakikinig sa salita, ngunit hindi sumusunod. Dito ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin. Pagkatapos makita ang sarili, ay umaalis at kinalilimutan ng kanyang anyo. 22 hanggang 23, ano? Di ba tayo pagka tayo nananalamin? Katulad nito. Ito, nasa harap ko, ano? Halimbawa lang na ako'y nasa harap ng isang salamin. Lahat. Ultimong paggalaw ng pilik mata ko, ultimong galaw ng labi ko, kitang-kita ko. Yung ayos ng aking damit, alam ko kung alin ang gusto. So, nananalamin kasi ako po eh. Lahat tayo ganyan dito ba? Pagka ho tayo nananalamin, lahat kuha eh. Kumbaga, kung ano yung nakikita, kung ano yung nakikita natin doon sa salamin na sinasalamin na natin, yun siya. Ano? Pero alam niyo ba, kapag sinalamin natin yung ating sarili sa kasulatan, doon magkakaroon ng problema. Kasi alam niyo kung bakit? Yan ho kasing salita ay, yung salita ni Bayawa, ay gumaganap bilang spiritual na salamin na sumasalamin sa ating tunay na pagkatao. Kaya kung sinalamin natin ang ating sarili doon sa kanyang salita, meron tayong makikitang diferensya. Hindi katulad nito na pagka tayo nanalamin doon sa salamin, parehas. Galaw ng kamay, galaw ng mata, lahat. Parehas. Pero pagka tayo, sinalamin na natin yung ating sarili sa banal na kasultan, doon natin makikita. Meron diferensya. May pagkakaiba. Bakit? Anong dahilan? Ngayon sinasabi ko natin eh. Marami yung nanood, maraming nakinig, maraming nagbasa. Pero ang tanong, sinunod ba? Diba? Kasi kung mangyayari yan, kung halimbawa, ganun ang sitwasyon, pagka tumingin ka sa salamin, gumalaw yung kanan mong kamay, imbis na kanan, kaliwa ang gumalaw. Aba, hindi yan yun. Hindi maganda, di ba? Kasi biro mo, iginalaw mo kanan, kaliwa yung gumalaw. Baligtad. Pagka yung salamin talagang literal. Di ba? O ay kung sa salita niya Bayawa, sinalamin natin. Kaya sinasabi niya, aliwanag mo sinasabi niya eh. Sabi niya, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos, kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig sa salita, ngunit hindi sumusunod dito, katulad ng isang taong tumitingin sa salamin at pagkatapos makita ang sarili ay umaalis at kinalilimutan kung anong anyo niya. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos nakalilimot. Letra por letra ho yan, mga kapatid. So lahat ng tao, tayo, lalo na sa kapulungan, may gampanin. So pagkasinalamin natin yung ating sarili doon sa kasulatan at hindi ka parehas nung sinasabi ng kasulatan, may problema. Sabagay, tayo rin yung aanin nun. Kaya mapalad, yung mga kapatid natin na pag sinalamin yung sarili, kaparehas nung sinasabi ng banal na kasulatan. May ginawa. Meron silang ginawa. Meron silang ikinilos.
Di ba? Yun ang napakaganda. Kaya kung dumating man yung sinasabi nating katakdaan natin, anytime, anumang oras, o dapat handa ho tayo doon. Ako handa ho eh. Anumang oras, handa ako doon sa katakdaan na yun. Kasi nga, na, kumbaga, itinuro na ng banal na kasulatan yun eh. Ano pa ba ang aalalahanin ko dito sa mundong ito? Kasi maraming tao ang ayaw pa nilang mamatay dahil sa dami ng kanilang mga pag-aari dito sa buhay nito. Marami silang alalahanin. Paano, Brad, yung aking mga anak? Paano, Brad, yung aking ipinagagawa? Paano, Brad, yung aking mga ikta-iktariyang binili? Pero may buhay ka pa, ang daming problema. Iyo ba? Samantalang kung naging simple lang yung ating buhay dito sa mundong ito, anytime, di ba? Wala kang intindihin. Wala yung, pero mong mamamatay ka na lang. Pero mamamatay ka na lamang. Iniisip mo pa yung mga anak mo, iniisip mo yung bayarin mo, yung babayaran kong yung aking sasakyan. Mamamatay ka na lang, ha? Miserable ang buhay. Pagka ganyan ho, ang buhay mo, miserable ho yan. Wala kang kapayapaan. Kaya kita ninyo, yung ating mga anak, hindi handa sila sa magiging kamatayan. Ako, lalo ako, hindi handa yung aking mga anak kung ako ay halimbawa yung katakdaan ni Abay Yahweh dumating na sa akin. Hindi sila handa. Nakatulad din ng ibang mga anak. Kaya malaking bagay ho na naging madiin yung ating pagsasaliksik, malalim. Yan na lang po kasi yung ating naging tanggulan eh. Yan salita niya ni Abay. Yan na ho yung naging salamin natin. Kung akma yung ipinamumuhay ko sa sinasabi ng banal na kasulatan, hindi para nila ako marap doon sa salamin. Hindi ako isang tao na sinasabi ni Santiago na sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin at pagkatapos makita ang sarili, umaalis at kinalilimutan ng kanyang anyo. Ganun ba tayo? O dapat hindi. Pagka sinalamin na natin yung ating sarili sa banal na kasulatan, dapat parehas. Kung paano yung pagkakita natin doon sa salamin na literal, ganoon din dapat ang makita natin doon sa banal na kasulatan. Di ba? O sana ho, ipaunawa sa atin ni Abay Yahweh itong bagay na ito. At yun nga, sinasabi natin, kaya ka lang naman naging hindi handa sa mangyayari sa iyo sapagkat binaliwala mo yung napapakinggan eh. Maraming nanonood, maraming nakikinig, maraming nagbabasa, pero hindi nasusunod. Hindi sinunod yung binasa, hindi sinunod yung napakinggan, hindi sinunod yung salita niya. Di ba? Mahirap mabulaga. Pinakamahirap sa lahat yung bubulagain ka, mabulaga ka. Ay, pinakamahirap sa lahat yun. Hindi mo inaasahan yun. Di ba? Ang dami na nangyari yan, ha? Biglang-bigla, masayang-masaya ka. Tapos, yun na pala yung huling saya mo. Di ba? Nabigla. Wala. Walang kaandap-andap. Pinakamahirap sa lahat yung mabulaga. Hindi mas maganda yung napaghandaan mo eh. Ibig sabihin, naipamuhay mo. Naipamuhay mo yung sinasabi mo, yung ipinangangaral mo, yung napakinggan mo, naipamuhay mo. Anytime, handa ka. Di ba? Handa kang tanggapin yung bagong katawan na inihanda ni Abay Yahweh. Pinakamahirap sa lahat yung mabubulaga tayo. Kaya tatanong natin, meron ba tayong ginagawa? Meron ba tayong ginagawa para parangalan si Abay Yahweh, para bigyan ng parangal, bigyan ng kalwalatian? Meron ba? O katulad tayo ng iba na wala? Di ba?
Ayan, magandang hapon doon sa lahat po ng ating mga non-viewers. At sa lahat po ng mga naka-hook na hindi nagpapakilala. Magandang hapon po sa inyo. Sabi ni Brad Noli, basta perfect attendance ka sa reliyon, pag namatay ka, langit ka pupunta. Pero men, false hope. Perfect attendance mo, napakinggan mo, lahat mali. Di ba? Ayun. Sino pa ho yung ating hindi nabanggit dito? Ito tayo. Ayun na. Sino? Nilingin ko kaninang kasi, nung heart yung mga nabasa ko na. Sister Lori Calderon, Sister Dean Macar, magandang hapon. Noli Tungkua, Brad Sam Rotone, Lisa Indinibli Corsiga, Shirley Bando Agera, Sister Elizabeth Dens, magandang hapon. Sebastian Juarez, Sister Maria Victoria Morales, Sister Loren Paulan Fernandez, Sister Elizabeth Dens. Tama bro, hindi natin alam. Wala ho kasi nakakalam. Pero sabi ko nga ho, kahit hindi ho natin alam yung katakdaan, naging handa naman tayo. Tandaan natin, anumang bagay na ginawa natin kabutihan, naging handa tayo doon. Meron tayong inimbak Meron tayong inipon na mabubuting gawa. Kaysa doon sa wala. Mahirap yon. Pagka wala kang ginawa, wala kang inipon. Kaya nga diba sinasabi niya, huwag kayong mag-impok dito dahil dito may magnanakaw Diba? So kung may inimpok tayong mabuting gawa, di ba? Yung pag-ibig natin sa ating kapwa, nagampanan natin. Anytime na dumating sa atin yung katakdaan, naging handa tayo. Di ba? Tama ho yun, Sister Elizabeth. Rosely Bandoho, para yung amo, nagkita kami ng Wednesday, the other week, patay na pala. Na-shock ako. Tama yun, dahil hindi ka naging handa o hindi mo alam o hindi ka handa na mabalitaan mo yung bagay na yun. Di ba? Siyempre mabibigla ka. So ganun din. Pagka ikaw ay inabot na ng katakdaan at wala kang ginawa, masyasya ka. Bagay, hindi mo na alam yun Dahil dumating na yung katakdaan mo, yung kamatayan mo. Kaya lamang, may patiuna na kung halimbawa hindi natin gagampanan yung ating tungkulin. Kasi may tungkulin talaga ang bawat isa meron tungkulin tayo bilang naging anak niya. Hindi katulad yung tayo wala pa, baliwala naman Pero ngayon, di ba? Sister Maria Victoria, isang malaking sorpresa ang ating kamatayan, kaya dapat lagi tayong handa. Pag nasa laman, matakot sila pagdating ng kamatayan. Walang abiso yan, walang abiso. Yung sinasabi nilang may premonition, hindi ko totoo yun. Yung sinasabi nila na naghahabilin. Merong ganun pero hindi naman namamatay. Carlo Roll, tama po bro. Maria Victoria, maganda pag namatay ang isang tao para lang matulog. No pain, handa din ako bro kung ano po ang kalooban ni Abeyawa. Siya ang mangyari sa buhay natin. Ayun, dapat bilang isang nasa kapulungan at pinagkalooban tayo. Kaya nga meron tayong banal na espiritu, yan yung nagko-comfort sa atin Pagka ang isang tao, walang banal na espiritu, yung bunga ng espiritu wala sa kanya,
So, walang comforter, puro problema, di ba? Nalitong kuha, napakalungkot bro, ang pamilya mo, hindi kilala si Abay Yawa, masaktan ka lang, pagtalikuran ka lang, wala ho tayong magagawa. Talagang ganun ho ang pangyayari. Miski naman ang unang siglo, ganun din na nangyayari sa panahon ni Yawa siya. Ultimong sariling pamilya niya, kanyang mga kapatid, hindi naman siya kinilala Bandang huli na lang nung kinilala siya. Ayan, Sister Cristina Juarez. Yun po. So, muli, maraming salamat dun sa lahat po ng ating mga non-viewers na ating nakasama at dun sa ating mga kapatiran na mga nakasama natin. At dun sa hindi natin nakasama, loobin, Abay Yawa, sana mapanood nila itong ating huling bahagi, huling paksan. Araw na po ng Lunes, uli, kung loloobin, may Abay Yawa. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pangalan ni Abay Yawa, sumakanya nawa ang kalwalatian ng karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan sa kauna ng panahon at ngayon at magpakailanman siya nawa. Patuloy po tayong ingatan, gabayan at pagpalain ni Abay Yawa sa bawat segundo, minuto, oras, araw man o gabi na atin pong nilalagi. At kung dumating yung katandaan na ibinibigay sa bawat tao, lahat kasi ng tao meron nakatakdaan. Walang bagay dito sa mundong ito na merong walang katakdaan. Lahat po yan. Kapag dumating na po yun, tayo ay patuloy na nagsikap, naging masigasig sa bagay na pang-espiritual. Hindi sa laman kasi pagka tayo ay naging masigasig sa gawain ng laman, yung pinag-ipunan mo, doon ka rin. Kung lupa ang pinag-ipunan mo, yan na rin ang tatagong sa iyo. Kung lahat ng bagay dito sa mundong ito ang pinag-ipunan mo, yan na rin ang magiging kasama-kasama mo. Pag kaya nang binigyan mo ng pansin, yung buhay dito sa mundong ito, diyan ka na rin. Diyan ka na rin. Maiiwan ka. Wala ko tayong aral na rapture sinasabing maiiwan. Kasi kahit banal ka, yung katawan natin may iwan dito. hindi na natin madadalian dahil ipinaganda na tayo ng katawan na hindi para dito. Walang kamatayan. So, muli, purihin natin si Abay Yawa at pagsikapan natin habang may pagkakataon, habang may panahon pa. Kasi pagdilat ng ating mata at pagpikit, yung pikit na walang dilat, yun ang pinaka sa atin, sa may mga espiritu, yun ang pinakamaligayang araw, sandali. Pero doon sa mga tao na nasa laman, yung huling pikit na yun, dilim na ho yun, hindi na magkakaroon ng liwanag kahit kailan. Tayo, may liwanag pa hindi mawawala yung dilim na yun. So muli, maraming salamat. Isang magandang hapon po sa ating lahat.